mga guys! Andito na naman ako, Admin Rich. Yan. Kamusta po kayo mga kaibigan? No? Hindi po ako nakapag-live kahapon dahil medyo busy. Kamusta na po kayo sa ang sulok ng Pilipinas man kayo naroroon? Yan. I'm back! Admin Rich. Yan. Hello! Kamusta po kayo dyan? Kamusta po? Okay. Hello po. Yan. So, ngayon mga kaibigan, hi Ma'am Rich. Hello din po, Love Moto. Yan. Salamat po, no, sa pagdaan. At, tiyak ko, mamaya marami na naman ditong DD Sheets, no? Poprotektahin na naman ako ng mga DD Sheets mamaya. Hanggang hapon sa'yo dyan sa Pinas. Watching from Bursa, Turkey. Hey, hello! Kamusta po kayo dyan sa Turkey? No? Shout out po sa inyo dyan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. No? Palagi po. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-pray sa Panginoon. Proud PBBM Ladies Warrior. Yes po, no? PBBM. Pagtanggol po natin si PBBM. PBBM solid. Yes po. Okay lang po ma'am. Salamat sa paalala. Yes po. Ingat po kayo lagi, no? Kasi kayo'y malayo sa Pilipinas. And salamat po sa mga dumadaan ngayon sa aking live, no? At kung kayo naman ay wala naman masyadong gagawin, dito kayo magtambay, no? Sa ating live. At tayo ngayon ay magdi-discuss ng mga ilang bagay-bagay, no? Tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating politika. Alam niyo naman kung anong nangyayari sa ating politika. Sabi nung online sabog, tanda mo, bye! Thank you! Salamat at ako'y matanda. At least ako'y tumanda. Ikaw, baka hindi ka makarating ng 40. Eto na naman ang balahura. Ay, nako. Balahura daw. Hello, Admin Rich. Hello din po, Christy M. Perez. Marami po salamat sa pagdaan. And Mikay, salamat po sa pagdaan. Ano sabi naman ng isa? Naku naman, bad naman yan. Ano naman yan? Napaka-bad, no? Ang sama naman yan basahin. Uy, talaga dong? Burikat ka dong? Ay, naku, burikat man di ay ka dong. Burikat na babae dong? Ay, ambot. Naaman di ay dong burikat ka ron na babae. Ikaw na dong. Proud seafarer. Proud, ano sabi niya, DDS supporter dahil sa term ng Duterte, nagang 10 years ang validity ng passport. Opo, ginawa niya talagang 10 years. Nang sa ganon, ay makakastay dito ng matagal ang mga Chinese, no? Katulad ni na Alice Go, para hindi po sila kaagad mahuli. 10 years po kasi ang validation. Magre-renew, at least 10 years validation. Kaso nahuli, no? Nahuli po, no? Mga kaibigan, tigulin na burikat. Oy, burikat man di ay ka dong. Giatay dong, burikat ka. Tagpila ka man dong. Daghan ko diha mga kaila dong ka ng mga kuan, mga bayot dong. Gusto nila dong sa burikat na laki. Oh, dong. Oh, tagpila ka man. Mura lagi ka og tungaw uy, luoy pod. Ikaw pod luoy ka kaayo dong. Day man di ay ka, luoy ka kaayo kay naa ka dinhi sa ako, nagtan-aw. No. Si Lino Butay. Ay, bad word. Mga kaibigan, alam niyo naman ang ating Pangulo, di ba? Siya po ay hindi nagbabad word kasi siya po ay talaga namang merong breeding, no? May breeding. Bagamat tayo paminsan-minsan ay nagkagaya natin yung pagmumura ng Duterte, pero napipilitan lang tayo noon. Pero ang totoo, pag tayo'y nagmumura ay talaga naman, nako, naglalaban ang aking diwa, ang aking espiritu, ang aking kaluluwa, dahil talaga namang alam ko na masama po ang pagmumura. At since ako po'y bata, ako'y tinuruan ng aking mga magulang na bawal po ang pagmumura. Kahit po kami taga Mindanao, hindi po kami nasanay na magmura.
Diba? Values. Saludo po ko sa inyo, ma'am. Marami pong salamat, no? Pamilara Rosemary. And then, BBM mo. Sabi niya, BBM mo, adik newing. Hello? Are you sure? Eh, yung saramaw mo nga ngayon, yung lukring mo may manifestation na siya ay bangag. Kasi nga, mental health, epekto yan ng pagiging bangag. Yung Duterte mo, bangag din. Kaya nga, di ba, ang dami niyang kinatay. Yun ang resulta ng pagiging bangag. At saka yung kanyang pagiging palamura, yung kanyang temper na nagagalit, yan, resulta yan ng pagiging bangag. No? Kaya nga nakakatawa, di ba? Palay ang sabi nilang bangag, pero yung kanila mga puon, 37 employees Davao City, ay talaga namang nagpositibo sa droga. Nakakatawa. Nagpositibo sa droga, 37 employees. Dapat meron ding drug test, yung mayor, at saka yung ex-president na never pag nagpa-drug test. Not even once in his political career. Not even once, hindi pa siya nagpa-drug test kahit kailan. Ay, nako, talaga naman. Okay, mga kaibigan, no? Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa mga batang Marcos. Alam niyo ba? Ayan, nagsalita na nga ang mga batang Marcos. Ang sabi ko nga, mga kababayan, talaga naman, eto lang pala ang katapat ni Lucring. At mga kababayan, tinalo si Lucring. Aba naman, dudugo talaga ang ating mga nosebleed talaga. Ay naku, grabe mga kababayan, kailangan nyo ng thesaurus, dictionary, lahat kunin nyo na kasi talaga naman, ay naku, sasakit talaga ang ulo mo dahil talagang ang mga Ingles, ang lalalim, alam naman natin na mga DD sheets na mababaw lang ang English, hindi pa nila maintindihan. Talaga naman. Diba? Kaya mga kababayan, kuha na kayo ng dictionary, thesaurus, or ano pa dyan. Kunin nyo na. Magagalap na kayo o kaya dyan na lang sa cellphone nyo. Meron namang dictionary dyan, diba? O kaya punta na lang kayo ng Google at doon nyo hanapin ang meaning. Kasi naman talaga naman, ang mga apo ni Apo Lakay, talaga naman, nagagaling naman talaga mag-English. At talaga namang hindi basa-basa ang English. At mga kababayan na, take note. Kahit pag nagsalita, walang ibinabasa. Ay talaga naman tuloy-tuloy, spontaneous talaga mga kaibigan ang kanilang thoughts. Hindi yung katulad ni Lucring na kapag nagsalita, napakabagal, nag-iisip pa, parang kanyang tatay. Pag nagsalita si Lucring ganito, ganito kasi yan. Yung sinabi ni RRD, wag daw akong magtatakbo ng pagka-presidente. Kasi, ganon. Ganyan po magsalita si Lucring. Parang tatay niya, di ba? Ang bagal mag-process ng thoughts. Yung tatay niya, kaya naman mabagal mag-process ang kanyang thoughts kasi ano na yun talamak na sa fentanyl, no? Addicted at saka kaka-chonky ng Mary Jane. Pero itong anak, si Lucring, I think yung pagiging mabagal ng kanyang thoughts at tsaka hindi siya kaagad makapag-isip, I think dala na yan ng kanyang kabubuhan. Bugok.
Siya po ay isang bugok. Sorry ha. Oh. Sabi ni si Montulfo. Anong sabi ni Montulfo? Yan daw pala si Lucring, mga kababayan, ay kick out ng law school. Kaya naman pala yan nag-transfer. Kaya naman pala hindi niya tinapos yung kanyang law, yung kanyang years sa law doon sa iisang school. Nag-transfer siya kasi na-kick out daw yan. Hindi natin alam kung anong ginawa, baka nanapak o whatsoever, nagmarites, hindi natin alam, di ba? Ay, nako. So mga kababayan, gano'n nakita nyo na, binostra ko na sa inyo kung paano magsalita si Lucring. Gano'n siya magsalita. Sabi ko nga sa inyo guys, pagtabihin kami dalawa ni Lucring at bigyan kami ng topic, spontaneous ako guys, tuloy-tuloy ako. Parang hindi na ako nag-iisip guys. Yan, ganyan ako. Ever since nung ako'y nag-aaral sa school, no? Ever since nung ako'y elementary pa. Pero si Lucring, bigyan mo ng topic. Mag-iisip pa yan. Ito kasing ganito kasi yan. Kapag ganito kasi, ginawa natin ganyan, di ba? Ganyan si Lucring. Ganyan po ang kanyang thoughts. Ganyan po mag-process ang kanyang brain. Loading. Napakabagal. Bugok. Isang bugok na turigang vice-presidente. Napaka-bugok. Diba? Ano ba yan? Magbubugok-bugok na lang. Okay, pag-usapan na natin, mga guys. Walang-wala siya sa mga apo ni Apo Lakay. Diyos ko. Apo lang ni Apo Lakay, mga kaibigan. Isang Honorable Sandro Marcos at isang Governor Matthew. Walang-wala siya. Talaga namang siya ilalampaso. Naku, nakakahiya si Lucring. Lucring! Nakakahiya ka. Nilalampaso ka lang ng mga anak, ang mga apo ni Apo Lakay. Nilalampaso ka lang, Lucring. Mag-aral-aral ka naman. Widen your vocabulary. Ganda-gandahan mo naman, Lucring, ang iyong mga sinasabi mo, ganda-gandahan mo naman, Lucring, ang pag-formulate mo ng iyong mga sentences, ng paragraph, ng iyong mga statement, Lucring, grabe. Ang galing din ako sa Mindanao, pero guys, even, eto mind you, nag-migrate kami, galing sa Mindanao. Guys, nag-aral ako dito. Siyempre, unang taon ko, wala pa akong honor kasi kakaano lang namin. Pangalawang taon ko, nagulat ang mga classmate ko kasi pinakita ko na yung aking talino. Kasi syempre, nung una pa lang, unang year ko dito, binubuli ako ng mga classmate ko Kasi pag ako'y nagsalita talaga, naku, grabe talaga ang aking pagkabisaya. Ang accent ko, talaga namang pinagtatawanan ako. So, medyo hiya-hiya ako. Pangalawang taon, talaga naman, gulat sila. Kasi inilabas ko na ang aking talino. At mga kaibigan, basa ako ng basa ng libro para ma-practice ang aking accent, Visayan accent, para naman medyo mawala. Ano nangyari? First honor ako. Ngayon, yung pinagtatawanan nila na Bisaya, first honor ako.
Sabi pa nung katabi ko, paano mo nagagawa yan? Kapag may exam tayo, lagi kang 100. O, tinanong ako, paano ko daw nagagawa? Pag may exam sabi niya, pag may exam tayo, ba't lagi kang 100? Ang sabi ko sa kanya, wala lang, nare-retain lang sa utak ko. Kung ano yung mga sinasabi ng teacher, kung ano yung mga pinag-aralan natin, nare-retain lang sa utak ko. Yun lang. Konting kwento bago tayo pumunta sa Kinaapulakay, no? Medyo magyayabang ako ng kaunti. Ito mga guys, absent ako sa class isang araw dahil may sakit ako. Absent ako. May tinuro ang teacher namin, bagong lesson, absent ako. Kinabukasan, pumasok ako mga guys. Ay, yung teacher namin, terror yun. Terror yun guys Pero, favorite ako noon. Ngayon mga kaibigan, no? Nung ano pala mga kaibigan, nung absent pala ako, ay nagpakopya siya. Nagturo siya tapos nagpakopya siya ng lesson. Aba, nagtatanong siya. Umiinit na yung ulo ng teacher namin kasi walang nakakasagot. Ay, yung classmate ko, yung katabi ko, meron siyang notes. Aba guys, katabi ko siya tubingin lang ako sa notes niya. Isang tingin ko lang. Guys, na kaagad sa utak ko. At nagtaas ako ng kamay. Nagulat ang teacher ko. Sabi, bakit si ano alam niya? Wala naman dito yan kahapon Absent naman niya. Absent siya kahapon. Bakit alam niya ang sagot? Hindi alam ng teacher ko na isang tingin ko lang doon sa note ng classmate ko. Nakita ko na kaagad. Alam ko na ang sagot. Kasi yung classmate ko, guys, although meron siyang notes, hindi pala niya naiintindihan yung kinokopya niya. Oh. Nagtaka ang teacher ko. Sabi ng teacher ko, bakit ko daw alam? Wala naman daw ako kahapon. Absent naman daw ako ng tinuro niya. Bakit ko daw alam? Nagulat din yung mga classmate ko. Bakit ko daw alam? Pero hindi ko sinabi sa kanila. Kasi ma'am, nakita ko, isang ganun ko lang Nakita ko sa notes ng classmate ko. So, naintindihan ko kaagad, nalagay na kaagad sa utak ko, at yun sinabi ko kung anong sagot. At na-explain ko pa. Oh, di ba? Ganyan po mga kababayan, hindi po ako nagyayabang, pero yan po ay talagang nangyayari nung ako ay nag-aaral. Kaya yung iba dyan, sasabihin nyo, ay, sino ka ba? Mas matalino pa si BP namin. Hello, BP nyo, ilalampasok ko lang yan. Kapag nagkaharap kami sa debate, lalampasok ko lang yung BP nyo pag nagkaharap kami sa debate. Walang-wala sa akin yan. Sa totoo lang. Lawyer yan, walang-wala sa akin yan. Hindi yan sa akin, hindi yan magkakachansa sa akin. Aba, tignan natin, bigyan nyo kami ng debate bigyan nyo kami isang topic. Ako, i-discuss ko yan. Kahit abutin ako ng 3 oras. BP nyo. Pag-iisip yan. Itong subject na to ay ganun ang BP nyo Tingnan nyo pag nagsalita ang BP nyo sa mga press con. Ganyan siya magsalita. Loading, ang bagal mag-process ang utak. Halata mo na, bugok! Bugok! Yun ang katotohanan. Okay, tama na yung pagyayabang, no? Nagyabang lang ako ng konti, no? So, tama na yung pagyayabang. Eto na tayo. Ito. Sandro Marcos. Governor Matthew Marcos. Aba, ito lang pala, mga kaibigan. Ito lang pala ang... hindi nga katapat Hindi katapat. Kasi walang itatapat si Lucring kay Sandro Marcos at kay Gov Matthew. Walang itatapat si Lucring sa dalawang apo ni Ferdinand Marcos Sr. Dahil napakagaling ng apo ni Ferdinand Marcos Sr. Samantalang si Lucring,
Wala siyang itatapat. Ang pwede lang niyang itapat, puro kayabangan. Hanggang dun lang ang mga Duterte. Kayabangan! Pero wala silang maitatapat na talino. Wala. Diba? Andali. Magagasgas yung lalamunan ko. sa kaka. Naalala ko tuloy nung kami nag-rally, no? Sara! Bumaba ka na dyan sa DepEd! Wala kang karapatan sa DepEd! Ikaw! Ala, talaga naman! Ako yung pinakamalakas sumigaw doon. Nag-rally kami. Ayun, mga ilang ano lang, bumaba siya. Bumaba siya sa pwesto. Bumaba siya sa DepEd. Diba? Successful kami. Very successful ang aming rally. Oh, panoorin nyo yung aking ano. Nakapost dito. Dito sa page ko na to. Yung rally namin. Panoorin nyo. Tingnan nyo yung rally namin. Okay. Guys, ito na. Masyadong na ano yung boses ko kasi masyado kasi ako magsisigaw. Yan. Okay, mga kaibigan, eto, tingnan natin Guys eto, okay. Eto lang naman ang sinabi ni Sandro Marcos, no? Eto, ang sabi po ni Congressman Sandro Marcos. For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President. Totoo yan, di ba? Totoo yung kanyang yung sinabi niya. Sa dami mga kaibigan ng paninirang puri na ginawa ni Lukring kay PBBM. Sa dami ng mga paninirang puri na ginawa ni Lukring sa Marcos administration, never nagsalita si Sandro Marcos. Diba? Never siyang nagsalita. Kasi, sabi niya dito, out of respect for the Vice President. Okay. Kaya siya daw ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinigilan niya ang kanyang dila, ang kanyang bibig na magsalita. Yan. Given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. So, out of respect, mga kaibigan, nire-respeto daw niya ang Office of the Vice President. Kaya kahit na siguro kung ano nang narinig niya, na panlalait sa tatay niya, sa Marcos admin, 'di ba? Ang daming panlalait ni Sara . Andiyan pa yung sinasabi niya na ayaw niya nang umalis sa pwesto. Yung sinabi pa ni Sara ni Lukring na dito na lang ako forever. Gagawin ko. Hindi na ako alis dito. Yan. She's referring to PBBM Ganyan daw. Ganyan daw si PBBM. Hindi na ako alis dito. Sabi pa niya, sisirain ko kayo. Kahit alam ko na hindi totoo, gagawin ko lahat para masira kayo. Diba? Yan yung mga binibintang niya kay PBBM sa Marcos admin. Pero hindi yan pinatulan ni Sandro. Diba? Out of respect sa opisina ng Vice Presidente, hindi pinatulan ni Sandro. However, as a son, I cannot stay silent. Bilang isang anak daw. Hindi siya pwedeng magstay na tumahimik na lang. While she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Yun ang dahilan kung bakit napilitan na magsalita si Congressman Sandro Marcos. Dahil sukdulan na. Biro mo, sasabihin ba naman, uhukayin yung libingan ng kanyang lolo? Yung lolo niya na paboritong-paborito niya na talaga namang nilulook up niya, ina-idolize niya, huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea? Pagkatapos yung tatay niya na talaga namang ina-idolize niya, na talaga namang mahal na mahal niya,
gigilitan ng leeg. O kaya yan ang dahilan kung bakit talagang nagsalita na. So ang nagsasalita dito ay hindi bukod sa pagiging congressman, bukod sa isang congressman, eto ang nagsasalita ay isang anak. Isang anak na binabalahura ang kanyang ama at isang anak na binabalahura ang kanyang lolo. Na guys, sabi niya, I cannot stay silent when she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Grabe bizarre. Temper tantrums. Oh, di ba? Guys, talagang grabe na to. Talagang kitang-kita na natin dito mga kaibigan na talagang inis na, no? Galit na talaga si Congressman Sandro Marcos. Siguro sabi niya, iba na to, no? Iba na talaga to. Hindi na to maganda. So mga kaibigan, no? Ano ba yung ibig niya sabihin sa bizarre? Eto mga kaibigan ay very strange or unusual. No? Unusual yung ginagawa niya. Hindi ito gawain ng isang matinong tao. Mga kaibigan, yung sinabi ni Lukring ay hindi po masasabi ng isang tao na may matinong pag-iisip. Yan mga kaibigan, no? Yan. Very unusual, no? Yes, unusual. Opo, very unusual. You know, bizarre. So mga kaibigan, ano pang sabi ni Congressman Sandro Marcos? Sabi pa niya dito mga guys, napaka-insensitive towards the dead and cruelty to the living. Guys, may kasabihan nga tayo. Sa ating mga Filipino, kultura na natin na ang patay ay ating talagang gumagalang tayo. Kapag patay na ang isang tao, once na patay na yan, kahit ano pa man ang galit mo dyan, patay na yan eh. Respeto. Irerespeto natin kasi patay na yan. Matagal lang nawala sa mundo yan eh. Nasa ibang dimension na yan, mga kaibigan. Hindi mo na dapat na isali pa. Kung meron kang kinagagalitan na buhay, huwag mo lang isali yung patay. Guys, that is barbaric. Yan ay maiisip lang ng isang tao na merong barbaric, demonic mind, evil mind. Hindi yan maiisip ng isang matinong tao, ng isang Kristiyano, ng isang tao na nagsasabi na siya ay merong pasukran-sukran pa siya eh. Oh, di ba? Ibig sabihin kapag nagsusukran-sukran ka, ay kinikilala mo na merong ala, di ba? Tapos meron ka pang dun sa mga mo para sa Diyos, para sa bayan, para sa Diyos, para sa bayan. Ano 'yan? Pagkatapos eto ka nagbibigay ka ng mga ganitong pahayag na huhukayin mo yung bangkay ni Apo Lakay, itatapon mo sa West Philippine Sea. Tapos ang sinabi mo pa, fiasco dyan sa West Philippine Sea. Ang tingin mo sa West Philippine Sea ay isang fiasco. Grabe no? Halatang halata talaga yung pagiging pro-China mo at halatang halata talaga na wala kayong concern, no? Etong si Lukring at yung mga Dutertes, wala talaga silang concern sa West Philippine Sea. Wala silang concern sa teritoryo natin, sa soberenya natin, sa West Philippine Sea. Wala silang concern. Mga kaibigan, sa ating mga Islam, mga inaangkin natin, mga kaibigan, sa West Philippine Sea, as in, wala silang concern. Ang concern nila, perpetuate themselves in power. At, eto,
Ba? So, kaya yan mga kaibigan, no? Sabi niya, bukas patay ka na. Eh, di patayin mo. Diba? So, ayan yung mga kaibigan, ha? Sabi niya, yan ang dahilan kung bakit talagang hindi na napigilan, no, ni Congressman Sandro Marcos. Talaga namang grabe. Guys, ha? Pati daw living, cruelty to the living. Kasi, inimagine niya sa kanyang sarili, no? Nagmustra pa siya inaction pa niya na talagang ginanunan daw niya si PBBM. Kanya daw tatanggalin yung ulo ni PBBM. Grabe mga kaibigan, nagmustra pa siya, inaction pa niya yung kanyang gagawin. Guys, kung ganito, no? Ito isipin nyo kung nakakaya niya na ganunin yung patay, si Apo Lakay, ay how much more, mga kaibigan. Salamat, 31 million, no? Sa aking kasama sa group, 31 million, maraming salamat, no? Sa Rose. So, mga kababayan, no? Kung ito ang dead, hindi niya ginagalang, how much more pa ang buhay? Guys, presidente ng Pilipinas pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Hindi niya nakuha na igalang. So, ibig sabihin, kung hindi nga niya kayang galangin ang presidente ng Pilipinas na buhay, mas lalo tayo, hindi niya tayo kayang igalang. Sino ba tayo? Mga ordinaryong Pilipino na mga mahihirap. Hindi niya tayo igagalang. Hindi nga niya ginalang si Apo Lakay, the greatest president of the Philippines, na talaga namang ang daming mga nagawa sa bayan. Nag-establish ng Pag-asa Group of Island at unang nagtayo ng ating mga garrison, ng mga bantayog natin dyan to claim that territory, na yan ay parte ng ating territory. Hindi nga niya ginalang si Apo Lakay na hanggang ngayon napapakinabangan pa rin natin yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga proyekto. Hindi nga niya ginalang si PBBM na boss niya noon sa DepEd. Hindi niya ginalang si PBBM na pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Tayo pa kaya igagalang? Simpleng tao pa kaya igagalang? Look, tingnan nyo ang ginawa ng tatay niya, di ba? Ganon din ang ginawa ng tatay niya Pinagtsugi ang mamamayang Pilipino. Anong lumalabas mga kaibigan? So hindi lang pala ito 20,000 plus. Tataas pa ng tataas ang number kasi along the investigation napatunayan na napakaraming natsugi sa war on drug ni Digonio na pinapalabas na namatay sa Bronco. So, anong sabi doon sa Quadcom? Tataas pa ng tataas ang bilang ng mga natsugi sa war on drug ni Duterte. Kita nyo? Hindi gumagalang sa patay. Hindi gumagalang sa buhay. So, wag nating i-expect na tayong mga maliliit na mamamayang Pilipino ay igalang. Hindi din tayo igagalang. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin nila. Kung gusto nilang pagtsutsugihin tayo, itsutsugin nila. Wala silang pakialam. Basta ang gagawin nila ay kung gusto nilang itsugi ka nila. At nakita nyo naman, di ba, ang war on drugs si Duterte. Talaga namang peke na war on drugs. Kita nyo mga kaibigan, lumabas sa mga investigasyon. Sino lang yung mga inaano nila, yung kanilang mga chinuchugi. Kalaban sa negosyo, yan yung mga testimony. May kalaban sa negosyo, yung iba mga kalaban sa politika, tapos yung iba naman wala naman sa listahan, wala namang kinalaman sa droga, idinadamay nila. Tapos yung mga maliliit na mga mamamayang Pilipino, mga nakatsinelas lang, mga nakasuot lang ng punit-punit na damit, nasa squatter area nakatira, yan ang kanilang mga chinuchugi. Kasi alam nila na walang kalaban-laban, hindi kayang mag-hire ng magaling na lawyer, di ba? Yan ang chinuchugi ni Duterte. Pero protektado ang kanyang mga BFF, Michael Yang, di ba? Mga may-ari ng mga laboratory ng Shabu, di ba? So yan mga kaibigan, peke na drug war. Kaya yung mga nagsasabi dito, ay mga galit kayo Duterte, mga adik. Hello? Bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Bakit buhay pa ang mga anak niya?
Kung talagang totoong galit siya sa adik, dapat yung mga anak niya wala na. Dahil in the first place, yung mga anak niya ang talagang dapat niyang unahin dahil yung mga anak niya ay involved at talaga namang adik. Diba? May lumalabas pa nga sa yung mga kaibigan eh. Along the investigation, lumalabas yan. Diba? Kaya nga kahit ano sabihin nila, war on drugs, hindi matuldukan. Kasi doon dumadaan sa Port of Davao at sa Davao City Airport. Doon dumadaan. Hindi pinapadaan doon sa X-ray machine, or kung pinapadaan man ay nagbabayad. Remember, mga kaibigan, wala pa yung Quadcom. Nalaman na ito noon sa Senate hearing ni Trillanes. Pero anong nangyari? Dahil si Duterte, ang Pangulo ng Pilipinas, walang nangyari sa investigasyon. Hanggang sa pinatigil na lang ang investigasyon. Dahil, alam niyo na, hawak ni Duterte ang liig ng mga senador. Diba? Kaya mga kaibigan, hindi nyo kami mauuto sa mga war on drugs na yan. Dahil alam namin yan. Diba? Kaya hindi nyo kami mauuto, diba, mga kaibigan? Hindi nyo kami mauuto dahil in the first place, kita nyo, kahit mismo si Duterte, umamin siya na he's a total failure. Umamin siya na hindi daw pala niya kaya natuldukan ang droga, ang kriminalidad, at ang korupsyon. At dahil sa kanyang frustration, anong sinabi niya? Gusto na daw niyang magbitiw. Diba? Pero ngayon ang Pangulo natin, napakagaling ng Pangulo natin. Talaga namang tunetonelada ang talaga namang nasasabat na mga illegal na kontrabando. Napakaraming nahuhuli. Diba? Pero, meron bang ganon? Kung may ganyan man, kung meron bang nagaganyan, talagang konting-konti. At yan ay dahil legit na nanlaban. Pero the past administration, lahat ng laban, kaya naman pala 2 million 2 million. Diba? Sabi ni Bongo. So, balik tayo dito sa ating So, ano pang sabi ni Congressman Sandro? Okay. Sabi pa ni Congressman Sandro, yun nga, kaya nagsalita na rin siya kasi nakita niya, mga kaibigan, na talagang kailangan na niya talagang magsalita, guys, ang statement, ang tantrums na ito ni Lucring, mga kaibigan, has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Diba? So, forget that the objects of her derisions are dear to me. Diba? So, mahalaga sa kanya ang kanyang apo, ang kanyang lolo, si Apo Lakay, at napakahalaga din sa kanya ang kanyang tatay. But I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I did not voice out my disdain at the abhorrent comments she carelessly uttered. Diba? So, mga kaibigan, alam nyo, na rin to si Congressman Sandro kasi kita nyo naman buong bansa, buong Pilipinas, talaga namang binabatikos si Lucring. At talaga namang napakarami mga loyalista, Marcos supporter, ang talagang nag-aantay ng statement from Marcos family. Especially Amy Duterte, nag-aantay ang mga tao na magsalita ang mga Marcos. At eto, mga kabayan, sabi niya, meron din siyang responsibility bilang Ilocano
representative. So, kailangan din niya talaga magsalita para sa kanyang mga kakailyan o mga kababayan. Kaya, eto mga kaibigan, siya ay napilitan na magsalita at manindigan para talagang kundinahin itong ginawa ng Vice Presidente na Lucring, no? So, yung mga kaibigan, no, sabi pa dito ni Sandro, yun nga, if I did not voice out at the abhorrent comments she carelessly uttered, I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailyan in the North but across the country. So, yung sinasabi niya ngayon, yung kanyang mga sentimento na sinasabi ay hindi lang para sa kanyang mga kakailyan sa Norte, kundi para sa buong bansa. Diba? Kasi buong bansa na ngayon binabati ko si Lucring, no? Buong bansa ang bumabatikos kay Lucring ngayon. Talaga namang galit na galit ang mga Pilipino dahil dito sa ginawa ni Lucring na talagang wala siyang delikadesa, wala talaga siyang tamang pag-iisip para sabihin ang ganitong bagay, no? Wala talaga siya sa tamang pag-iisip, mga kaibigan. Lucring talaga, no? So for his part, the president, had not said anything against her. Wala daw sinasabi ang ating Pangulo, no, against her. That can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. So, walang sinasabi ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na kaunting kahit na maikli man lang or kahit ano man lang na nire-rebuke siya sa kanyang ginagawa, wala man lang pagsaway, hindi man lang niya pinagsabihan si Lucring na pwede ba huwag mo nang gawin yan, etc. As in, wala, hindi talaga pinansin ng ating Pangulo, no? Siguro sa isip-isip ni PBBM, I refuse to dignify your statement. Kasi nga naman, mga kaibigan, no? May kasabihan tayo, kapag yung isang tao alam mo na ngang baliw, pagkatapos papatulan mo pa, 'di ba? Mas lalo ka ng ganito. Pero kailangan meron talagang manindigan. Kasi mga kababayan, kahit naman siya ay Lucring, uulit-ulitin niya yan Kapag walang nagsasabi sa kanya na, mali yung ginagawa mo, ay hindi tama yan, uulit-ulitin niya yan. Kaya, okay na ito na naninindigan ang mga apo ni Apo Lakay laban dito kay Lucring. Diba? So, ano pa? Sabi ba dito, yun nga, hindi nga nagsasalita yung president, kahit daw mild rebuke, wala man lang, no? He even advised me to withhold my disappointment. Pinagsabihan pa pala siya ng presidente, no? Salamat po sa gift, no? Pinagsabihan pa pala siya ng presidente na wag na daw magsalita. Hayaan na lang daw, no? So, yan mga kaibigan, pinagsabihan siya ng Pangulo na hayaan mo na lang, huwag ka nang magsalita, no? At huwag ka nang gumawa ng statement. Pero, ang sabi dito ni Congressman Sandro Marcos, however, one must draw the line at some point, and it's frankly long overdue. Ano ibig sabihin ni Sandro Marcos doon? Dapat daw someone has draw the line. Yung ipapakita, no? Ipapakita dito kay Lucring. Kung hanggang saan lang dapat ang limit niya. Kung hanggang saan lang dapat siya pwedeng magsalita. Kasi she's crossing the line na 'Di ba? She's crossing the line. Wala na sa wala na sa tama Lumalampas na siya Doon sa linya, lumalampas na siya, mga kaibigan. So kailangan merong isa, kahit isang tao o dalawang tao na Marcos na talagang magsalita, na kailangan talagang etong si Lucring ay maghunos dili kasi
wala na, no? Talagang she crossed the line totally, no? Kaya mga kaibigan, okay na lang na talagang maganda ito dahil nagsalita ang mga apo ni Apo Lakay, no? So, eto pa mga kaibigan, no? Yun nga, inadvisean siya na wag nang magsalita. Inadvisean daw siya ni PBBM na wag nang magsalita. Pero dahil nga doon mga kaibigan, kailangan may magsalita dahil napakatagal na daw nito. Napakatagal na binabalahura sila ng mga Dutertes at ni Lucring. Pero walang nagsasalita. Tumatahimik ang Marcos family. Walang sumasagot, 'di ba? Tumatahimik. Ilang beses ba silang binanatan ng Dutertes? Ilang beses? Ilang beses sila binanatan ng mga vloggers, ng sina Harry Roque, yung mga DD sheets. Ilang beses nilang binanatan si PBBM. Si Duterte, ilang beses nang binanatan si PBBM kasama pa sina Baste, sina Pulong. Ilang beses? Ang dami. Ilang beses silang nagrally-rally, pinapaalis nila, pinapabagsak nila sa PBBM. Ang dami. Ilang beses si Sara Mau na lumabas, nagpa-interview at ang daming sinasabi ng mga pangit patungkol kay PBBM at sa Marcos admin. Napakarami. Pero wala man lang sagot ang ating Pangulo. Wala man lang sagot kahit sinong Marcos. 'Di ba? Wala man lang silang sinasabi na eto ganyan-ganyan, wala man lang. Kaya eto, ang sabi ni Congressman Sandro Marcos, kailangan meron ng magsalita. At ipaalam dito kay Lucring na, teka lang, ikaw ay lumalampas ka na. Lumalampas ka na. Hindi na yan, hindi na maganda yan, 'di ba? So, ano pa mga kaibigan? Eto, going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. Diba? Sinasabi ni Lucring, siya daw, hindi daw siya plastic. Sabihin daw niya kung ano yung gusto niya sabihin. Hello? Kahit hindi ka plastic, kung sinasabi mo na hindi ka plastic at gusto mong sabihin ang gusto mong sabihin, it's not an excuse para magsalita ka ng hindi maganda sa former president at sa head of state. Pwede ka namang magsabi ng iyong disgusto. Hindi ka ba pwedeng maggalit? Hindi ka ba pwedeng mag-express ng iyong mga gustong sabihin in a nice way, in an educated way? Hindi mo ba kaya kung paano mag-express ang isang edukada? Don't you know? Hindi mo alam kung paano mag-express ang isang tao na edukada at merong di umano na pinag-aralan? Well, siguro dapat kang bumalik sa eskwelahan at yan ang pag-aralan mo. Pag-aralan mo kung paano mag-express ng galit, mag-express ng disgusto na hindi mo naman kailangang magsalita ng napakasama against sa kapwa mo. Remember the words, yung ating mga words, hindi mo na yan mababawi. Whatever you have said, kung ano ang sinabi mo, hindi mo na yan kayang bawiin. Diba? At anong sabi sa Biblia? Our tongue is the smallest part of our body. But this tongue, the smallest part of our body, can set a fire or can set the forest in fire. Yung tongue natin, magkukos yan ng paglalagablab ng isang napakalaking forest. Di mo ba alam yan? Lucring, tsaka mga DD sheets. Suggestion ko kay Lucring at tsaka mga DD sheets, basa-basa kayo ng The Wisdom of Solomon, Ecclesiastes,
Proverbs. Basa-basa kayo dyan. Naku, ang ganda-ganda niyan. Ang ganda-ganda ng Ecclesiastes, Proverbs. Naku, talagang marami kayong matutunan dyan. The wisdom of Solomon. Makikita nyo dyan yung wisdom ng isang tao. Kung paano mag-react, kung paano kumilos ang isang tao na edukado. Diyan yung makikita. Recommended ko sa inyo. Magbasa kayo ng Biblia. Proverbs. Basahin nyo yan. Lahat ng Proverbs. Lahat ng Ecclesiastes. Naku, talaga sasabihin ko sa inyo. Talaga namang mapupuno kayo sa wisdom. Guys, serious. Serious ako sa sinasabi ko. Read your Bible. Makikita nyo doon. Alam nyo, pag binasa nyo ang Biblia, magbabago ang inyong katauhan, mga kaibigan. No? Kung dati ay ganun kayo kapag nagalit, hindi kayo marunong magalit ng edukado pa rin kayo. O, pag nabasa nyo ang Bible, mga kaibigan, magbabago ang inyong katauhan. O, tuturuan ko lang kayo paano magbasa ng Bible, ha. Pag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mong i-interpret ng sarili mo. Hindi yan self-interpretation. Paano? O, tuturuan ko kayo, ha, makinig. Pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi pwede yung self-interpretation. Hindi pwede yung sarili nating karunungan. Kasi ang Bible ay Word of God. So, ang gagawin nyo, pag magbabasa kayo ng Bible, bago nyo siya buksan, mag-pray kayo for the wisdom of God. Mag-pray kayo na bigyan kayo ng Panginoon ng karunungan to interpret the Bible for you, na siya, yung Holy Ghost, yung Holy Spirit, ang mag-interpret ng Bible para sa inyo. Huwag yung sarili nyong karunungan. Kasi diyan kaya nagkakaroon ng mga bulaang propeta, ng mga false prophet. Kasi nagbabasa sila ng Bible at ini-interpret nila ang Biblia sa sarili nilang karunungan. Kaya sila nagiging bulaang propeta. Kaya pag magbabasa kayo ng Bible, ask the Holy Spirit, ask God to give you the wisdom na i-interpret niya. Siya ang mag-i-interpret, ang banal na Espiritu Santo ang mag-i-interpret, ang magtuturo sa inyo para maintindihan nyo, maunawaan nyo, at i-open niya ang inyong mind, ang inyong puso, ang inyong isipan. Dahil ang Biblia, hindi po yan binabasa para lang magkaroon ka ng head knowledge. Binabasa ang Biblia para magkaroon tayo ng transformation into a person that God wants us to be. Ganun po yun. Kaya pag magbabasa ka ng Biblia, yung transformation mo, hindi lang dito dito sa puso, dito rin sa isipan, at sa pananalita mo, at sa buo mong katauhan. Kaya recommended ko po sa inyo, read Proverbs, buong Proverbs at Ecclesiastes. Mag-i-enjoy kayo dyan. Andyan lahat, the wisdom of Solomon. Sino si Solomon? The wisest man on earth in his lifetime. And even today, not even one person can surpass. Lahat po ng mga nagawa ni Solomon, lahat po ng karunungan ni Solomon, nobody can surpass up to now. Oh, but at the end of his book, anong sinasabi ni Solomon? At the end of his book, na-realize niya na sa dami ng kanyang mga nagawa, sa dami ng kanyang mga proyekto, ang dami ng kanyang mga nagawa sa kanyang kaharian, sa ibang mga, ang dami, as in, marami siyang mga na-build na bridges, na mga daan, mga iba-iba. Ang dami niyang mga nagawa in his lifetime, pero na-realize niya na iisa lang pala ang patutunguhan ng tao, at iisa lang pala ang talagang makakapagligtas sa atin, at walang iba kundi ang Panginoon. Kaya mga DD sheets, no? Mga DD sheets dito, read your Bible, go to Proverbs and Ecclesiastes, basahin nyo lahat yan, ask the Holy Spirit to give you the interpretation. Do not interpret it alone, dahil pag ginawa mo yan, magiging kibuloy ka. Diba? Okay, so balik tayo mga kaibigan, balik tayo. Palibhasa kasi, ito mga DD sheets dito, wala kasi kayong Diyos. Kasi nga, nagmana kayo kay Digong. Si Digong kasi, ano sabi ni Digong sa Diyos? PI itong ano na to. Stupido itong Diyos na to. Si Digong binumura ang Diyos. Tinatawag niya na PI. Stupido daw. Sabi niya doon sa mga tao. O kayo, naniwala kayo? Maniwala kayo? Binigyan pa niya ng yung tao, yung mga tao na magduda.
sa Diyos. Binigyan pa niya sa pag-iisip, ininstill pa niya sa pag-iisip ng mga tao na huwag maniwala sa Diyos. Grabe ang ginawa ni Digong. Sobra mga kaibigan. Kaya yan si Digong, kapag nawala yan, impyerno talaga yan. Totoo yung sinasabi niya, na dadalhin daw niya ang kanyang mga followers sa hell. Totoo yan, sa hell talaga pupunta yan. At pati yung anak niya, si Lukring, presidente daw siya ng impyerno tuloy natin. Ano pang sinabi niya? Perhaps the self-therapy she prescribed for herself, no? So, yung sinasabi dito ni Sandro, etong si Lukring, ang ginagawa niya, magsasalita siya, kung anong gusto niya sabihin, para mailabas niya yung kanyang mga frustrations, no? So, kung si Lukring, meron siyang ganong right, siguro naman, may right din ang mga apo ni Apo Lakay na magsabi sila ng kanilang sentimento. Kasi unang-una sa lahat, ang biktima dito, mga kaibigan, sila. Biruin mo, huhukayin yung kanyang lolo, tapos yung tatay naman niya, gigilitan. Puputulan ng leeg. Di ba? So, ano sabi niya dito? Ano pa sabi niya mga kaibigan? But she crossed the line. Ayan. Leaving the civic and civil space in which disagreements can be rationally argued. Yan. No? So, yan sinabi niya, she crossed the line. Guys, eto sabihin ko sa inyo, ang isang mabuting leader at ang isang magaling na leader, makikita mo kapag siya ay under pressure. Makikita mo kung magaling na leader, mahusay na leader ang isang tao kapag under pressure siya. Pero ganito kay Lukring, under pressure siya, marami siyang problem. Ito ang nagagawa niya. So, ibig sabihin, ganito siya. Hindi siya marunong mag-handle ng mga problema. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kapag ito nabigyan ng pagkakataon na magiging Pangulo ng Pilipinas, ganito din siya. Hindi siya magiging mabuting Pangulo. Hindi niya kayang harapin yung mga pressure. Madali siya, mga kaibigan, madali at mahina ang kanyang emotional quotient. Ang kanyang EQ, mahina. Diba? Yan yung mga kaibigan. Kaya ito, guys, ay nga marami nagsasuggest, magpatingin siya. Kailangan niya ng talagang professional help. Ano ba ang nangyayari? What's going on in her mind? Bakit ganon? Bakit parang nakaka-hallucinate na siya, na nai-imagine niya na ginigitlan niya ng leeg si Pangulong Bongbong Marcos. May something na yan. Nag-hallucinate na siya. Meron na siyang nakikita. At mga kaibigan, talagang sa kanyang mga statement, kung papanoorin nyo ng buo, kasi dinownload ko yung kanyang statement, yung kanyang press con buo. Pagkatapos, tinanggal ko na yung mga poses, yung mga break, tinanggal ko na. Pagkatapos, pinost ko sa aking YouTube, no? So, kung manunood kayo, dalaw kayo sa YouTube ko, panoorin nyo lahat yun. Alam nyo ba, kapag pinanood nyo ng buo, makikita nyo, nonsense. As in, 2 oras na pagsasalita, nonsense. Wala kang mapupulot. Ang mapupulot mo, puro galit, puro hatred, historical masyado. Binabalik yung mga nakaraan, binabalik yung, alam nyo yung, sabi nga ng mother ko, nung narinig ng mother ko, yan yung pinakapangit na ugali, yung mapagsumbat. Ang sabi ng mother ko, senior citizen yun 80 years old. Wag na wag kayong makikipagkaibigan sa isang tao na mapagsumbat dahil ang ganyang tao, hindi yan maganda.